Magandang araw po. Magbabahagi ako ng kwento na nangyari sa probinsya namin tungkol sa isang pamilya na nakatira sa gubat. Ano ang unang-unang papasok sa isip mo kapag narinig mo na may isang pamilya na nakatira sa gitna ng gubat? Siguro sa panahon ngayon, hindi na bago ang ganyang klaseng pamumuhay kasi may mga taong malapit sa kalikasan. Pero iba sa probinsya namin. May sabi-sabi na nakatira daw ang mga aswang sa mga tagong lugar, yung malayo sa mga tao, at isa ako sa napaniwala nun. Bago ang lahat, elementary pa lang ako nang maranasan ko ito. Noong nakilala ko si Grace, hindi niya tunay na pangalan. Bakasyon noon nang makilala ko si Grace. Nakilala ko siya dahil kasama siya lagi ng pinsan ko. Hindi namin alam kung saan siya nakatira, sino ang mga magulang niya. Basta ang alam namin, dayo siya. Isa sa mga naaalala ko kay Grace, yung naging tampulan siya ng tukso noong bata pa kami. Yung bang siya lagi ang sentro ng usapan kapag magkakasama kami. Lagi siyang pinagtitripan kumbaga. Yung bang kakarating pa lang niya, tad-tad na agad siya ng kantsaw. May amoy daw kasi si Grace. Hindi amoy ng pawis. Mabahong amoy yun na kakaiba na hindi namin maipaliwanag kung saan niya nakuha. Pero kapag nagtagal, yung kapag hapon na, nawawala naman yung amoy niya. Isa pa noon sa napapansin namin, yung mga damit niya nangingitim, naninilaw, gusot-gusot. Sabi nga nila, hindi siguro gumagamit ng sabon na panlabas sila Grace. May mga nakatira kasi sa amin noon na walang kakayahang bumili ng sabon. Basta binabanlawan lang sa ilog, tas ayun na. Kaya ang resulta, yung mantsa hindi naaalis sa damit. Alam nyo naman noong mga bata pa tayo, hindi pa tayo nag-iingat sa mga sinasabi natin. Kung nakakasakit na ba tayo ng kapwa o ano. Basta sinasabi lang natin kung ano ang gusto nating sabihin. Ganun nga ang nangyari kay Grace. Naging tampulan siya ng tukso. Pero natural lang na magalit tayo kapag inaasar tayo. Gayunpaman kahit lagi siyang tinutukso, hindi mahiyain si Grace. Magiling siyang makisama at may abilidad siya na hinahangaan namin sa kanya. Ang susunod kong ikukwento ay yung mga kakaibang kakayahan ni Grace na mahirap ipaliwanag na nakakapanghinala. May mga tao na likas na maliksi, yung mabilis tumakbo, mataas tumalon, dahil na ensayo at nahasa na ng panahon. Pero ang ipinagtataka lang namin kay Grace ay sa liit at payat niya, daig niya pa ang mga taong nasa 20 pataas na, sa liksi at bilis ng kumilos. Daig niya pa nga yung mga lalaki nun. Noong minsan nagtago-taguan kami, binalaan ako ng mga kasama namin. Magaling daw magtago itong si Grace. At ang sumunod na nangyari ay talagang ikinagulat ko. Kaya pala hirap na hirap kaming mahanap siya nun. Nagtatago pala si Grace sa taas ng puno, sa puno ng sampalok. Biruin nyo, lagpas bahay ang taas nun. Nagtaka kami kung paano siya nakaakyat doon. Pero ang mas nagpabilib sa amin ay noong bumaba na siya ng puno. Diba,
Kapag bababa at aakyat tayo ng puno, inaapakan at hinahawakan natin ang sanga o korba ng puno bilang suporta. Pero si Grace ay walang kahirap-hirap na dumadausdas pababa ng puno. Yung paa at kamay niya ay parang may kakayahang dumikit sa puno. Wala kasi siyang hinahawakan o inaapakan na sanga bilang suporta. Basta ang katawan ng puno ay diretsong makinis. Ang sabi nga namin, paano kung si Grace naman ang taya? Yung siya naman ang maghahanap sa amin kasi magaling siya magtago eh. Pero ganun pa rin, hindi pa rin siya natatalo. Kung gaano siya kagaling magtago, ganun din siya maghanap. Walang kahirap-hirap sa kanya. Tinanong siya noon ng isa naming kasama, paano niya nagawang mahanap kami sa loob lang ng maikling oras. Biruin niyo, 8 kaming nagtago nun. At yung isa doon kilala na magaling din sa larong taguan. Kapag nga lang hindi kasama si Grace. Pero isa lang ang sinagot niya sa amin. Naririnig niya daw ang hininga namin. Nararamdaman din niya yung init ng katawan at naririnig din kahit na bumubulong lang kami. Pagkatapos ng sabihin niyo na pumasada siya ng biro lang daw. Kasi natahimik kami noon at nagtinginan. Pero natural lang siguro na bata pa kami noon. Paglipas ng mga araw, makakalimutan din namin yung sinabi niya. Yung isa kong pinsan, may naranasan din kay Grace. Tungkol ito sa pagkatao ni Grace na naging palaisipan sa kanya. Bago kami magkakilala ni Grace, sila muna ng pinsan ko ang unang naging magkaibigan. Nangyari ito noong mismong bumisita si Grace sa bahay nila. Hapon daw noon. May usapan sila ni Grace na magkita sa bukid, kung saan kukuha sila ng mangga, maglalaro at kakain din. Nagbaon sila ng kanya-kanyang pagkain. Ang ginawa nila, kakain muna sila bago maglibot-libot. Nakaupo sila nun sa ilalim ng puno ng mangga. May duyan din doon at si Grace ang nasa duyan. Yung pinsan ko, nakaupo sa lupa gamit ang tsinelas niya. Noong nagbubukasan na sila ng mga baon nilang pagkain, si Grace daw, ayaw niyang ipakita yung dala niyang pagkain na nakalagay ang kanin at ulam niya sa isang plastic. Inaagaw pa daw ng pinsan ko yung pagkain niya kasi gusto niyang makita yon. Pero si Grace, sinilid niya yung pagkain sa loob ng damit niya para hindi makita ng pinsan ko. Maya-maya kumain na din sila. Napansin noon ng pinsan ko na yung kanin lang ni Grace ang nilabas niya, habang yung dala niyang ulam, tinatago nito sa loob ng damit niya. Ang nangyari daw, kapag kakain daw ng ulam si Grace, ipinapasok niya pa yung bibig niya sa damit niya para kagatin lang yun. Sabay subo na ng kanin. Napaisip naman ang pinsan ko na siguro masarap ang ulam ni Grace, kaya ayaw niyang ipakita yon. Kasi ayaw siyang bigyan ito. Maya-maya ay bigla na lang umalingasaw ang malansang amoy. At ng mga oras na yon ay nawalan daw ng gana ang pinsan ko. Yung amoy daw ay amoy ng dugo ng baboy. Tinanong niya si Grace kung naaamoy niya rin ba yon. At nagsabi naman ito na baka nanggagaling daw yun sa malapit na bahay at baka daw may alaga silang baboy. Pagkatapos nun tumayo daw ng duyan si Grace at nagpaalam na itatapon daw yung tira niyang pagkain kasi daw nawalan na din daw siya ng gana.
Ang ipinagtataka naman ng pinsan ko, kakasimula lang nilang kumain nun. At marami pa siyang tirang kanin kaya pinigilan niya ito. Pero tinapon pa rin yun ni Grace at sa malayo pa siya nagpunta para hindi yun makita siguro ng pinsan ko. Pagbalik ni Grace, kumakain pa rin ang pinsan ko. At pagdating nito, nagsabi agad siya na umalis na sila para kumuha ng mangga at pinamamadali niya ang pinsan ko sa pagkain nito. Habang kausap na si Grace, napansin ng pinsan ko na parang may mantsa ng dugo sa damit ni Grace. Sinabihan naman niya noon si Grace at nagulat pa daw ito at nagmamadaling pinunasan yun. Pulang-pula pa umano ang dugo sa damit ni Grace na parang kakadampi lang nito sa damit niya. Pero hindi na noon tinanong ng pinsan ko kung saan niya yun nakuha. Kasi alam niya, ang malansang amoy na naaamoy nila kanina ay galing yun sa tinagong ulam ni Grace sa damit niya. Noong pauwi na sila, dumiretso sila sa bahay ng pinsan ko para hugasan yung mga manggang nakuha nilang may mga agta. Habang naglalakad umano sila sa bakuran papasok sa bahay, ay biglang huminto si Grace. Tinanong naman siya ng pinsan ko kung bakit at nagsabi noon si Grace na bigla na lang daw sumakit ang ulo niya. Nang mga oras na yun ay nagsisiga ng basura ang kapitbahay nila at malakas ang usok at naaamoy nila yon. Naaamoy din ng pinsan ko na amoy goma yung usok at baka doon sumama ang pakiramdam ni Grace. Pumasok na agad sila ng bahay. Pinaupo na lang ng pinsan ko si Grace sa sala nila at pinagpahinga na lang siya doon. Kasi nakapikit na noon si Grace at parang nahihilo na din. Kaya siya na lang muna ang naghugas noong mga mangga. At pagkatapos binalatan na din niya yon. Ilang sandali ang lumipas, binalikan niya si Grace at pinainom ng tubig. Noong binalikan niya sa sala ito, nakahiga na siya. Pagkatapos na nagsabi si Grace na uuwi na at baka hinahanap na siya sa kanila. Umuwi na nun si Grace. Habang naglalakad ito papalayo, ay napansin ng pinsan ko na lumabas ang kapitbahay nila na ang bansag sa kanya dito sa amin ay tisoy kasi sa kulay ng balat niya. Si Mang Tisoy ay may asawa at anak na, may edad na rin. Kilala siyang manghihilot sa amin, pero iilan lang ang nakakaalam na isa rin siyang albularyo. Nakita siya noon ng pinsan ko na nakatayo sa labas at napansin niyang nakatingin siya kay Grace habang naglalakad ito pauwi. Maya-maya lumingon si Mang Tisoy sa pinsan ko sa di kalayuan at napansin niya naglakad ito papalapit sa kanya. Paglapit ni Mang Tisoy, tinanong niya kung sino ang kasama ng pinsan ko kanina. Sinabi naman niya si Grace daw at nagsabi si Mang Tisoy na layuan niya na daw ang batang yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw alam ng pinsan ko ang dahilan kung bakit sinabi yun ni Mang Tisoy. Pero ang pumasok sa isip ng pinsan ko, yun naman lagi ang sinasabi sa kanya ng mga tao kapag kasama niya si Grace. Kaya ipinagsawalang bahala na lang niya yun. Wala pa ring nakakaalam kung saan nakatira sila Grace noon. Hanggang sa mangyari ang susunod na ikukwento ko. Kasama na ako dito at yung pinsan ko rin na tawagin na lang nating Yen. Nangyari ito noong ginabi kaming tatlo. Si Grace, ako at yung pinsan kong si Yen. Matutulog kami kila Yen noong araw na yon.
kasi gigising kami sa madaling araw. Gagayahin kasi namin yung mga nagigising ng madaling araw para tumakbo. Pero kami noon naisip naming magbisikleta naman para hindi kami mapagod agad. Bago namin makumbinsi si Grace na matulog kila Yen, tumaan muna kami sa matinding usapan para lang mapapayag namin si Grace. Hanggang sa mapag-usapan na magpapaalam kami sa magulang niya. Dito na namin nadiskubre ni Yen sa gubat nakatira sila Grace. Sila ang nag-iisang bahay doon. Wala silang kuryente at may isa pa siyang kapatid na mas bata sa kanya. Malayo pa lang nakita na namin yung nanay niya. Nakatayo sa pinto at parang inaabangan kami nito. Pero habang papalapit kami, napansin namin na parang galit ito. Nakasimangot at nakapamewang panganon. Ang sabi ni Grace, maghintay muna kami sa labas. Siya na lang daw ang kakausap sa nanay niya. Wala naman daw kaso yun sa nanay niya kung hindi namin siya kausapin o makapagmano man ba. Ilang sandali pa, lumabas na din si Grace. At sabi niya hindi siya pinayagan. Kaya ayon, umuwi na lang kami ni Yen. Kahit na hindi natuloy si Grace, tinuloy pa rin namin ang plano namin ni Yen. Natulog pa rin ako sa kanila. Habang naglalakad kami palabas ng gubat, nakarinig kami ng pagaspas ng pakpak. At kasabay nun ay mahinang ik-ik ng ibon na parang papalapit ito sa amin. Tumingala kami nun. Hinahanap namin yon ni Yen at maya-maya lang halos mapasigo kami sa gulat nang biglang nagsalita si Grace sa likuran namin. Tulad ng dati, nagtaka na naman kami sa kanya. Si Grace kasi laging pasulpot-sulpot yan. Yung hindi namin alam kung saan siya dumaan, basta bigla na lang siyang magpapakita, ganon. Sabi niya, tumakas siya sa kanila. Ano ba naman ang isang araw lang na hindi siya uuwi sa kanila, ang sabi niya pa. At bumalik na kami noon kila Yen. Hindi pa kami nakakaisang oras noon. Nakarinig na agad kami ng katok sa pintuan. Nanay ni Grace yun at pinapauwi siya. Noong lumabas si Grace, hindi na namin siya sinundan kasi naririnig namin na pinapagalitan siya. Pero ang ipinagtataka namin, kahit naririnig namin ang pag-uusap nilang mag-ina, hindi namin maintindihan ang sinasabi nila. Yung parang may sarili silang lengguwahe. Doon na namin narinig ang ibang kwento tungkol sa pamilya nila Grace. Nakilala kasi ng tatay ni Yen ang nanay ni Grace. Ang sabi niya nagtitinda daw dati yun ng mga gulay. At hindi nga siya nakakausap ng maayos kasi daw iba daw yung mga lengguwahe nila. Wala ding nakakaalam kung kailan sila tumira ng bundok kasi wala silang mga kamag-anak sa amin. Wala ding nakakaalam kung saan talaga sila nakatira. Naisulat ko ito kasi bigla kong naalala si Grace. Meron kasing nabalita dito sa amin na nakita daw siya na may asawa at anak na. Hindi ko alam kung totoo ang mga sinasabi nilang aswang ang pamilya nila. Pero kahit ganon, nagkaroon naman kami ng magandang alaala na maaalala namin hanggang ngayon na matatanda na kami. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lang po.